Mahilig ka bang matulog? Kapag wala ka bang magawa ay ito ang paborito mong gawin? Ayon sa pag-aaral, kung mabubuhay ka ng 80 taon dito sa mundo, tinatayang aabot sa 33 taon ang ilalaan mo sa pagtulog. Dito kalimitang nauubos ang pinakamalaking bahagi ng buhay ng tao. Ang pagtulog sa tamang oras ay hindi masama dahil kailangan nito ng ating katawan at nakabubuti sa ating kalusugan. Kung ikaw ay napagod sa iyong mga gawain ay hindi rin masamang umidlip o magpahinga sandali upang makabawi ng lakas. Ngunit alam mo ba na ang sobra-sobrang pagtulog ay may kaakibat na responsibilidad? Sabi nga ni Haring Solomon sa Kawikaan 6:10-11, kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Kung akala mo ay nakalalamang ka sa iba dahil sa haba ng itinulog mo sa maghapon, nagkakamali ka. Pinapabagal mo lang ang journey mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Maraming tao na ang daladala sa kanilang pagtanda ay regrets o mga panghihinayang. Huwag mong hayaan na mangyari din ito sa iyo. Ang oras ay mahalaga. Ang bawat segundong nasayang ay hindi na maibabalik pa. Sa halip na ilaan ang bakanting oras sa pagtulog, gamitin mo ito para trabahuin ang pangarap mo. Kung magtagumpay ka dito, hindi lang ikaw ang makikinabang sa tagumpay mo. Magkakaroon ka rin ng sapat na oras para makasama ang iyong pamilya at magagawa mo rin ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Sa mundong ating ginagalawan, dalawa lang ang iyong pagpipilian. Tatrabahuin mo ang pangarap mo o i-hire ka ng iba para magtrabaho sa pangarap nila. Huwag mo sanang hayaan na ibang tao ang humawak ng oras mo. Huwag mo ring ipagpalagay na may mahaba kang panahon para gawin ang lahat ng bagay na ipinagpapaliban mo ngayon. Balang araw, darating ka sa punto ng iyong buhay kung saan matutulog ka ng panghabang buhay at ito ay wala ng gisingan. Buksan natin ang ating mga Bible at tuwing Wednesday ay meron po tayong pinag-aaralan. Ito po yung tinawag nating series about adding to your faith or add to your faith. Na si Peter ay binigyan tayo ng 8 bagay na kailangan nating idagdag sa ating pananampalataya. At kung di ako magkakamali, kung mula noong sinimulan natin ito, ay nakaka-3 buwan na marahil tayo, hindi po kasama yung 2 months na quarantine tayo dahil nag-iba tayo ng direksyon. Pero kung di ako magkakamali, almost 2 months na po natin pinag-aaralan itong series na ito. At sa biyaya ng Panginoon at palagi tayong merong natututunan. Meron tayong 8 bagay na kailangang idagdag sa ating pananampalataya. Yung pananampalataya na kailangan natin sa ating paglilingkod. So, mamaya ay isa-isahin natin yan. Pero gusto nating buksan ang ating pag-aaral sa pamamagitan po ng pagbabasa ng isang parable upang ihanda kayo sa isang panibagong pag-aaral natin. Dito po sa Luke chapter 6, meron po akong isang parable na babasahin at gusto ko pong pag-aralan natin ito bilang pinaka-introduction po natin. Sa Luke chapter 6 verse 46 hanggang 49, ito po yung kwento ng wise man and the foolish builder. The wise man and the wise and the foolish builder. So ano po ang sabi ng Bible sa Luke chapter 6 verse 46 hanggang 49? And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whosoever cometh to me and heareth my saying, and doeth them, I will show you to whom he is like.
He is like a man which built an house and dig deep, and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon the house, and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation build an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and ruin of that house was great. So, dito po sa kwentong ating nabasa ay merong kinuwento ang ating Panginoon ng dalawang lalaki na parehas na nagtayo ng kanilang bahay. Ang isa ay nabuhay ng malalim at kanyang itinayo ang pundasyon ng kanyang tahanan sa tinatawag na bato. Kaya nang dumating yung hangin, yung ulan at yung bagyo, ito ay hindi natinag. Pero nung yung isang lalaki ay nagtayo sapagkat gusto nilang mabilis ang trabaho, nagtayo siya sa lupa o sa buhangin o sa isang malambot na lupa, nagtayo ng tahanan, kaya nang dumating ang hangin, ang ulan at ang bagyo, ito ay madaling nasira. Ano ang kahulugan ng kwentong ito? Well, ang lalaki, ang tinayong tahanan ay larawan ng ating mga buhay sa pang-araw-araw. Na tayo ay humaharap sa mga bagyo ng buhay, mga hampas ng hangin, mga baha ng ulan, mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, mga problema araw-araw. Ito yung mga araw-araw na ating dinaranas. Pero ang sabi ng Biblia, yung nagtayo ng pundasyon sa isang matatag na lupa o sa isang matatag na bato ay hindi natinag. Sapagkat maliwanag pong sinabi ng Bible sa 1 Peter na yung bato ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Na alam naman natin sa 2 Samuel chapter 2 verse 22 na ang sabi ni David na ang Panginoon ang kanyang rock and deliverer and his fortress. So kaya hindi natinag sapagkat siya ay natayo sa pundasyon ng bato. Pero yung isang lalaki na sa kanyang pangmabilisang pagtatayo ng bahay, nung dumating ang ulan at ang bagyo, ito ay madaling nasira. Ito ay larawan ng maraming tao ngayon. Larawan ng mga taong nagmamadali. Mapakristyano man o hindi mananampalataya, tayo ngayon ay tinatawag natin ang panahon natin na sa iyong tinatawag na fast-moving, computerized world. Na lahat ng mga bagay ay ginawang mabilis na magiging konbinyente sa ating sariling kaparaanan. At dahil sa sistema ng pagiging mabilis, kaya kung titignan natin, ngayon lahat ng mga bagay mabilis. Diba? Meron tayong instant noodles. Meron tayong instant na, lahat puro instant. Diba? Punta ka ng fast food. Mabilis na naman yan, kaya tinawag na fast food. Diba? Instant noodles. Diba? Punta ka ng bangko, instant cash. Ngayon, sa panahon natin, meron na rin mga instant boyfriend o girlfriend. Diba? Ang ilan ay nagkakaroon na rin ng instant wife and husband. Lahat ay nagiging mabilis. At unti-unti, nawawala na yung sistema na tinuturo ng Diyos sa tao. Ano ang kulang sa lalaking ito? Ano ang wala sa kanya na meron yung lalaki? Alam naman natin, ang pagtatayo ng bahay sa bato ay napakahirap. Ikaw ay magbubugol ng mahabang panahon para hukayin ang pundasyon. It takes a long time to wait para makita ang iyong tahanan. Pero yung isang lalaki nagtayo ng mabilisan ng instant na bahay, alam niyo po ba kung ano ang kulang sa kanya? Kung kayo ang tatanungin ko sa mga nakakarinig at sa mga nandito sa church, ano ang pagkakaiba ng dalawang lalaki ito na pag-aaralan natin ngayong gabi nito? Ano ang pagkakaiba nila? Anong characteristics meron yung isa na wala yung isa? Any idea? Gusto ko pong alamin ang inyong idea. Kung kayo ay nasa Facebook, pwede niyo i-comment kung meron kayo sagot at sasabihin sa akin. Ano ang idea ninyo na ano ang meron sa isang wise man na nagtayo ng bahay sa bato
nawala yung lalaki na nagtayo ng bahay sa lupa. Nakalarawan ng maraming tao ngayon. Any idea, guys? May nag-comment na ba sa ating mga nakikinig o hindi niyo pa rin naiisip? Ano ang wala doon sa pangalawang lalaki? Kaya sa palagay niyo, kayong mga nandito, anong wala doon sa lalaki? Yung pangalawang lalaki? Patience. That's right. Kaya nga, napakahalaga ng patience. Ang wala doon sa pangalawang lalaki is patience. Ito ang kulang sa maraming tao ngayon. Patience. Diba? Makakita lang ng mahabang pila, ayaw ng pumila. Anong mangyayari sa iinit ang ulo? Patience. Diba? Ito ang nangyayari ngayon sa maraming mga away, gulo. Hindi lang dumating ng tama yung sweldo, mainit na yung ulo, patience ang kulang. Bakit? Sapagkat nasanay tayo sa instant, mabilisan. Kaya naman ang sabi ni Peter sa kanyang aklat sa 2 Peter chapter 1 verse 6, mamaya aaralin natin yan. Na ang sabi ng Bible sa 1 Peter 1:6 o 2 Peter chapter 1 verses, and to knowledge, temperance, pinag-aralan na natin, and temperance, patience. Ano nga ba ang patience? Well, bigyan ko lang kayo ng konti review. Meron na tayong 4 na dapat idagdag sa pananampalataya natin. Una yung virtue. Ano yung about doing the right things. Pangalawa yung knowledge, to know God's Word. Ito yung mga bagay na gagamitin natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Para mas lalong maging epektibo ang ating paglilingkod, tayo ay maglingkod with virtue, na kahit walang nakakakita, gagawa tayo ng tama. Knowledge, na tayo ay mapuno ng kaalaman ng Diyos patungkol sa kanyang mga salita. Pangatlo is temperance, about self-control. Napakahalaga niyan na makontrol natin yung ating anger para yung ating testimony ay huwag masira. Ngayong pag-aaralan natin patience. Ano ang definition of patience? To cheerfully endure. Ipapaliwanag po natin, to cheerfully endure. Now, ano po ang definition ng word patience? Tinignan ko po sa dictionary kung ano ang ibig sabihin ng patience. Ang ibig sabihin, the word patient and patience are mentioned 43 times in the Bible. Imagine that. Nakita po natin kung gaano ine-urge ng mga disciple or even ang ating Panginoon kung gaano kahalaga ang patience sa mga mananampalataya. It was mentioned 43 times in the scriptures. Sometimes the word long-suffering can be used synonymously with patience. So ginagamit po yung long-suffering. Ang ibig sabihin din yan ay patience. Now, ano po ang ibig sabihin ng patience according sa Webster Dictionary? Ang sabi po ng Webster Dictionary, patience is the ability to remain calm. Diba? When dealing with a difficult or annoying situation. Diba? Task or person. A person will need patience to do this work. Diba? So yan po yung definition ng Webster Dictionary kung ano nga ba ang ibig sabihin ng patience. To remain calm. Diba? Kaya nga tayo mga mananampalataya dapat makakitaan ng patience. Nakagaya ng aking sinabi sa Book of Jude, we are making a difference. Na sana tayo mga mananampalataya ay makakitaan ng patience. Patience sa trabaho, patience sa pagsunod, patience sa paggawa. Diba? To remain calm. Diba? Kasunod, ano po ang biblical definition ng word of patience at gusto kong ilagay natin sa ating kaisipan? Sapagkat sa mga babasahin nating talata ay para maunawaan natin yung pinaka-thought ng Bible, ay ilalagay natin itong definition na ito. So ano ang biblical definition ng word patience? As I mentioned, it is a cheerful endurance, forbearance, or to be long-spirited. Nakita niyo? So, ilagay natin ang definition as cheerful endurance. Yung bang masiyahing, ano ba yung endurance? Yung, ano ba yung endurance? Yung nag-i-endure. Diba? Masiyahing nagtatapos. Yung endurance. Na, tingnan po natin.
according sa Bible, sa 1 Thessalonians 5:14, tingnan po natin kung paano po tayong dinidemand ng Bible na magkaroon po ng patience. Kung paano tayong inuutusan ng Biblia na mabuhay in patience. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, na we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient towards all men, toward all men. Nakita po natin yung demand ng Bible sa atin kung paano tayong gumawa at maglingkod. Nang sabi ng Thessalonians, let us now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Sino po yung mga unruly? Yung mga taong hindi na sumusunod sa utos, yung mga taong hindi na sumusunod sa batas, yung mga taong wala ng temperance, yung mga nagwawala, yung mga hindi na sumusunod sa ordinansa ng lokal na gobyerno natin. Sabi ng Bible, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Na ang ibig sabihin, alam nyo, para mas maituro natin ang patience sa ibang tao, ang patience sa ibang tao, ay mabuhay muna tayo in patience. Diba? Natingnan po natin, we are demanded by God to be patient toward all men. Hindi lamang yan sa James chapter 5, tingnan po natin, ano po uli yung definition natin sa patient? Cheerfully endurance. Pwede ba natin sabihin? Cheerfully endurance or cheerful endurance. Pwede ba natin ulitin? Ano yung definition natin sa patience? Cheerful endurance. So mula ngayon, pag meron tayong nabasa sa Bible na patience, papalitan natin ng mauunawa natin, cheerful endurance. Yung pagiging masayahing pagtatapos. Okay? O yung masayahing, ano ba pinaka-idea ng endurance? Yung endure, yung, pakitulungan niya ako, hindi ko nakita. Alam ko yung ibig sabihin, pero sa right Tagalog, yung tamang Tagalog, hindi ko makuha yung endurance. Anyway, so, cheerful endurance. So, tingnan natin, basahin natin sa 1 Thessalonians 5:14, be cheerful endurance toward all men. Maging masayahin tayong tumatapos sa harapan ng maraming tao. Okay, tingnan natin sa James 5:8. Be also patient. Anong ulit definition natin ng patient? Come on. Cheerful endurance. Cheerful endurance. Okay, lakasan natin. Sabay-sabay tayo. Ready, go. Cheerful endurance. Basahin mo yung talata. Pagdating ng patient, palitan nyo ng cheerful endurance. Be also cheerful endurance. Establish your heart for the coming of the Lord. 9. So we are demanded by the Bible to be patient because of the coming of the Lord draweth nigh. So mamaya meron pa akong isang puntong pag-aaralan natin. Now sa Psalms 37 verse 7, anong sabi ng Bible? Rest in the Lord and wait cheerful endurance for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his, because of the man who bringeth wicked device to pass. So binibigyan tayo ng warning ng Bible to rest in the Lord and wait. Nakita po ninyo ang definition ng patient ni King David na ang patient means we are resting in the Lord. Kung titingnan po natin sa James chapter 5 verse 8, ang patience will give us hope. Nakita po ba natin? At doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, na mababasa natin na yung patient natin, we should be cheerfully endured to all men, towards all men. So doon pa lang ay nakikita natin kung bakit tayo dinidemand ng Bible, kung bakit mahalaga na magkaroon tayo ng patience. So patience is about resting in the Lord. Now, while we wait, we rest upon the Lord. Diba? Ang paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon ay walang katiyakan kung kailan.
Kaya naman ang sabi ng Biblia is let us patiently wait for the coming of the Lord. Ano pang sabi ng Bible sa Ecclesiastes 7:8? Better is the end of a thing than the beginning thereof. And the patient in spirit is better than the proud in spirit. Nakita natin itong attitude na kailangan natin gawin, na pinakita po ng Panginoon na ang pagkakaroon ng patient is better than the proud in spirit. Kaya ito ay isa sa mga characteristics na kailangan magkaroon ng mananampalataya. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng dalawang simpleng kahulugan kung paano nga bang nadidevelop ang patience sa atin. Dalawang simpleng bagay kung ano ang binibigay ng Diyos para lamang ma-develop ang patience. Tandaan po natin, ang Diyos na rin minsan ang gumagawa ng paraan para makita natin at ma-adapt natin at makuha natin ang characteristics na ito na kailangan natin taglayin. Kaya naman, ito lang muna yung dalawang bagay na ibibigay ko sa inyo para ma-develop yung patience sa atin. So, saan nga ba nadi-develop ang patience? Number one, patience is gained through tribulation. Ako'y naniniwala, ang patience ay nadi-develop sa pamamagitan ng mga tribulation na dumarating sa buhay natin. Now, ano po ba ang ibig sabihin ng tribulation na sinasabi ng Bible? Tribulation means pressure. So, from that phrase, mauunawaan natin na tayo ay magkakaroon ng patience, na di-develop ang patience kapag tayo ay dumadaan sa mga tribulation ng buhay natin. Araw-araw, ito ngayon nauunawaan natin, bakit tayo kaya pansinin niyo, bakit ang buhay ng pagiging Kristiyano is not all about lying in the bed of roses? Napansinin niyo, ang buhay natin araw-araw, hindi palaging masaya, hindi palaging smooth, hindi palaging you always go to the flow. Tayo minsan dinadaan ng Panginoon sa mga tribulation, dinadaan ng Panginoon sa mga pandemic, dinadaan ng Panginoon sa mga karamdaman, dinadaan tayo sa iba't ibang masasalimuot na pangyayari sa buhay natin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat merong isang bagay na tinuturo ang Panginoon sa atin. Ngayon, makikita natin, ang isa sa mga bagay na tinuturo ng Panginoon kapag dumadaan tayo sa tribulation of life o sa mga pagsubok ng buhay, gusto tayong turuan ng Panginoon na ma-develop ang patience. Nakuha natin? Kaya kapag tayo ay dumaan sa tribulation ng buhay natin, mga pagsubok ng buhay natin, ngayon alam natin, kaya ako merong problemang ganito, kaya meron akong pressure na kagaya nito, kaya meron akong stress na kagaya nito, simple, tinuturuan ako ng Panginoon na magkaroon ng patience. Anong sabi ng Bible sa Romans chapter 5, verse 3? And not only so, but we glory in tribulation also. Imagine, isipin natin ito. Paano tayo magkakaroon ng glory in tribulation? Paano tayo magkakaroon ng glory sa trials? Paano tayo magkakaroon ng glory sa mga persecution, sa mga problem, sa mga financial struggle? Nakita ninyong sabi ng Bible, but we glory in tribulation also, knowing that the tribulation worketh patience. Ngayon naunawaan natin, kaya pala tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Kaya pala tayo may mga struggle, may mga pressure sa buhay. It's because our tribulation worketh patience. Nakita po natin, nagbubunga ito, dinidevelop tayo sa patience. Patience are the burdens, the troubles, and the persecution that comes into the believer's life. All help to add patience to his faith. Nakita natin, kaya ngayon nauunawaan na natin ang importansya ng 8 bagay na kailangan natin idagdag sa ating pananampalataya.
Bakit kailangan natin ng patience? Bakit meron mga pagsubok? Dinidevelop ng Panginoon ng patience sa atin. Tribulation worketh, which means to accomplish or work fully. Patience in a life. Yung pala ang ibig sabihin nun. Yung definition ng word na the tribulation worketh patience, which means tayo ay makaka-accomplish or work fully with patience. Anong ibig sabihin? Na yung tribulation natin, yung mga problem natin, yung mga pagsubok natin, when we rest upon the Lord, maa-accomplish natin lahat yan. Matatapos natin lahat yan. Worketh patience at magbibigay ito sa atin ng patience. Bakit? Sapagkat ayaw tayong masanay sa mga mabibilis na bagay. Kaya pansinin ninyo mga kapatid, walang mabilis na pagpapala. It takes patience para hintayin yung pagpapala na nilaan ng Panginoon sa atin. Pangalawa, paano pa bang nadidevelop ang patience? Not only through tribulation, but also patience is gained through trying times. Sa mga pagsubok sa buhay natin. As what the Bible says in James chapter 1 verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Nakita na naman natin yung word na trying of your faith. Ano ba yung mga trying of our faith? Mga pangyayari sa buhay natin na nasusubukan yung pananampalataya natin. Diba? So sa paanong paraan nasusubok yung mga pananampalataya natin? Minsan, sa ating mga loved ones, sinusubukan ng Diyos yung pananampalataya natin towards sa ating mga loved ones kung paano nila tayo pinipersecute. Yung bang wini-witnessan natin sila pero it seems nobody wants to listen to us. Yung bang ginawa mo na lahat ng mga kaya mong gawin para lamang ma-share mo ang Word of God and yet still nobody is interested. But you know what? Those are the trying of your faith. Minsan, kinukutya yung ating pananampalataya. Pinagtatawanan tayo. Diba? Kinukutya tayo pag nagbabasa tayo ng Biblia. Yung pag nanalangin ka sa pagkain bago ka kumain, pagdilat mo, wala na yung pagkain sa harapan mo sapagkat kinuha na ng miyembro ng pamilya mo. Those are the trying of your faith. Ang ilan ay pinipigilan ng mga mahal sa buhay sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Those are the trying of their faith. Ngayon tayo mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay, those are the trying of our faith. Sinusubukan yung pananampalataya natin sa ating pagbibigay, sa ating paglilingkod, sa ating pananambahan. Pero tandaan natin, the trying of your faith worketh. Nandun naman yung word na salitang worketh. Na ibig sabihin, we will accomplish it. We will magagawa natin yon. At ito ay magbibigay sa atin ng patience. Nakita niyo yung word na knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So dumaraan sa mga pagsubok sa buhay ang ating pananampalataya para mag-gain natin ang patience. Now, gusto ko pong tapusin ito sapagkat nakita natin ang Bible diniman tayo about patience. Nakita natin kung saan ba nadidevelop ang patience. Ngayon, pag-aaralan naman natin, saan nga ba kailangan? Patience is needed in several areas of our Christian life. Saan nga ba natin kailangan ng patience? Bakit kailangan natin mag-gain? Saan ba natin magagamit ang patience na ito? Nakita natin yung benepisyo ng patience sa atin. Na yung tribulation, tinuturuan tayo ng patience. The trial of our faith, tinuturuan tayo ng patience. Now, saan naman natin kailangan gamitin ng patience na ito? Bakit the Bible is demanding us to work to have patience? Una sa lahat, ito ay kailangan natin in waiting for Christ's coming. Kailangan natin ng patience, una sa lahat, to wait for Christ's coming. Alam po ba ninyo na libo-libong taon na ang pangako ng Diyos na siya'y muling babalik? Na ang ilan sa mga scoffers natin ay hindi na naniwala at tuluyan ng tumalikod at nainip sa paghihintay sa ating Panginoon.
Pero tatandaan natin, bakit kailangan natin ng patience? Sapagkat walang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Tama? Walang nakakailangan, kaya kailangan natin ng patience sa paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Anong sabi ng James chapter 5, verse 7? Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Be patient. Yan po ang panawagan sa atin ni James. We cheerfully endure. Nakita po natin, nakalimutan na yata natin definition. We cheerfully endure. Patient for the coming of the Lord. Nakita natin, maghintay tayo ng pagtatapos ng may kagalakan. Kaya kailangan natin ng patience na habang nandito tayo sa lupa, kailangan natin ng patience sa paghihintay sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang patience, tuturuan tayo kung paano maging masaya. Masaya sa paghihintay sa pagdating ng Panginoon. Pag-ibig sabihin, pagka ikaw ay masaya, ano ang magpapasaya sa iyo sa paghihintay mo sa Panginoon? Yung ikaw ay masayang naglilingkod sa Panginoon. Yung ikaw ay masayang nagpupuri sa Panginoon. Yung ikaw ay masayang sumasamba sa Panginoon. By that, nadidevelop yung patience at hindi mo namamalayan yung pagdating ng Panginoon nandyan na. Kaya ang sabi ni James, be patient therefore. Let us cheerfully endure. For the coming of the Lord is draweth nigh. Malapit na po dumating ang Panginoon. Kaya hintayin natin siya patiently. And while waiting patiently, we rest upon the Lord. Huwag natin kakalimutan yan. While we wait, we stand on the promises of God. That's patience. Pero kung wala kang patience, maiinip ka, wala na yata ang Panginoon. Anong gagawin mo? Babalik ka sa mundo? Diba? Pag wala kang patience sa paghintay mo sa Panginoon, babalik ka sa sanlibutan. Muli kang mabubuhay sa laman. Muli kang mabubuhay sa kasalanan. Muli mong i-entertain ang mga wiles ng ating kalaban. Pero sabi ng Bible, pero kung may patient ka, ikaw, you will be cheerfully endure. Maghihintay ka sa pagbabalik ng Panginoon. In 2 Thessalonians chapter 3, verse 5, and the Lord direct your hearts into the love of God and into patient waiting for Christ. Tingnan po natin ito. Ang taong umiibig, handang maghintay. Tama po ba? Ang taong umiibig, handang maghintay. Tandaan natin ito, mahal tayo ng Diyos. At gusto ng Diyos, hintayin natin siya sa kanyang muling pagbabalik. Kaya ang sabi ng Bible, the Lord direct your hearts. Ang Diyos ang magdidirekta ng patience sa iyo. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo. Bakit? Sapagkat naghahangad ang Diyos na sa kanyang muling pagbabalik, na kung hindi man tayo kunin ng kamatayan at dadatnan natin ang rapture, na maririnig natin tutunog ang trumpeta ng Panginoon, ang Diyos ay masayang makikipagtagpo sa iyo sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng patience na maghintay sa Kanya. Patience na bagamat magulo ang sanlibutan. Patience na bagamat merong pandemic, you are cheerfully endure all of those just to wait for the coming of the Lord. Pangalawa, kailan natin kailangan ng patience to obtain answered prayer. Kailangan natin ng patience sa mga pagtanggap ng mga sagot sa ating panalangin. Ano ang sabi ng Psalms 40 verse 1 to the chief musician, a psalm of David, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. Listen to me, ladies and gentlemen, may kapakinabangan ang paghihintay ni David sa kanyang kasagutan, sa kanyang panalangin. Sapagat ang sabi niya, ako ay walang sawang naghintay, I cheerfully endured.
Hinintay ko at sa kanyang paghihintay, ang sabi ng Bible, He inclined unto me and heard my cry. Mga kapwa ko mananampalataya, nais ko pong sabihin sa atin, huwag tayong mapagod umiyak sa panalangin. Huwag tayong mapagod humingi sa panalangin. Huwag tayong magsawa na manalangin at nakalumuhod sa panalangin. At ang sabi ni David, I waited patiently, and the Lord inclined unto me and heard my cry. Yan ang tinuturo ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng patient kung bakit hindi pa niya kagad sila sagot ang ating panalangin, sapagkat He wants you to be patient, cheerfully, na masaya, na malalampasan ang mga bagay na yan. Ang sabi sa Psalms 37 verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself. Muli na namang binanggit ni David. Pangatlo, tatapusin po ito, sandali na lang. Pangatlo, kasama natin kailangan ng patient to endure persecution. Number 3, kailangan natin ng patience to endure persecution. Sa bawat pagsubok na haharapin nyo, kailangan natin ito. In 1 Peter 2:20, to what glory is it, if when ye be buffeted for your faults, ye shall take in patiently. But if when you do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. Ano ang saan pinag-aaralan natin? Kailangan natin ng patience to endure persecution. Let us take it patiently, and this is acceptable with God. Listen to me. Anumang pagsubok na dumating sa buhay natin, and we cheerfully endure that persecution, whenever you endure that, it is acceptable with God. Pero kung ang pagsubok tatakbuhan mo, pero kung ang pagsubok tatalikuran mo, hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yan. Kaya bawat pagsubok na dumarating sa atin, tatandaan natin, ito ay para sa ating sariling kapakanan. Natulad ng sinabi ng Romans 8:28, all things work together for good to them who love God. Bakit po? Lahat ng mga bagay ay nasa plano ng Diyos. And we should take it patiently, and it would be acceptable with God. And lastly, to run the race. Kailangan natin ng patience sa pagtakbo ng ating mga ministeryo. Kailangan natin ng patience sa takbuhin natin sa buhay. As what the Bible says in Hebrews 12:1, therefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Meron tayong takbuhin, meron tayong gampanan, meron tayong mga gampanin sa buhay, and let us do it patiently that is set before us. As I close the message tonight, and by next week, palalawagin pa natin ito. And here's my conclusion. Christians will be much better for His Lord if He adds patience to His faith. By allowing God to build His life. Now we know why we go through trials. Now we know why we go through tribulation. Because God wants to build our lives. Gusto ng Panginoon na i-build na ng Diyos ang buhay natin. In what characteristics the Lord wants to build our lives? Simply, a life with patience. Kaya sana po ngayong gabi ito, hangarin natin sa Panginoon at hilingin natin, Lord, give me virtue to do the right things. Kahit walang nakakakita, gagawa ko ng tama sa iyo. Lord, help me to do knowledge from the Word of God. Lord, help me to become temperate, to have temperance, to have my self-control. And fourthly, we need to add patience in our faith, to cheerfully endure the trials and persecution. And with patience, the Lord
wants to build our lives with patience. Sana ang panalangin natin ngayong gabi nito, Lord, help me to be patient. Help me to be patient, to rest upon you, to stand in your promises, to rest upon your promises, and I will cheerfully endure. The Lord is coming very, very soon, and He wanted us to wait patiently upon the Lord. And while we are waiting, let us cheerfully endure the race that God set before us. Shall we all stand up? I hope and pray na meron tayong natutunan. At sana po, i-comment ninyo kung ano yung natutunan nyo sa message na to. I-comment ninyo or ipadala nyo sa ating group chat para maging encouragement sa mga nakakarinig, sa mga nakakapanood, para subaybayan nila ang ating mensahe. Ngayon, nakaka-5 na tayo. Meron pa tayong 3 bagay na pag-aaralan na kailangan natin idagdag sa ating patience. Again, sa lahat ng nanood at nakiservice sa amin, salamat sa inyong patience. Although extended tayo ng ilang minuto, but you patiently waited hanggang matapos ang mensahe. At alam ko, meron tayong napulot na mga aral. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Amang na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil hindi pagkatapos ng aming kaligtasan ay natapos na ang iyong responsibilidad sa amin. Hindi pagkatapos na ikaw ay aming nakagin, natapos na yung obligasyon niyo sa amin. Meron na kaming kaligtasan. Kung hindi kayo ay patuloy na gumagawa, na pinapadala kami ng tribulation, trying of our faith, for the purpose of building our lives in patience. Sapagkat kakailanganin namin ng patience sa paghihintay sa iyo. Kailangan namin ng cheerful endurance sa paghihintay sa inyo. Kailangan namin to rest upon you while waiting for your coming. Nagilang Diyos nawa sa bawat nakarinig ng mensahe ngayong gabi ito, they would aspire to add patience in their faith. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa bawat nakarinig ng mensahe at dalangin po namin ang kabutihan at proteksyon ng bawat isa. Pinagkakatiwala ko, Panginoong Diyos, ang bansang Pilipinas, ang aming presidente, ang mga sayantipikong nag-iimbento o gumagawa ng gamot para sa sakit na ito. Sana nagilang Diyos, patuloy niyo po kaming bakuran ng iyong proteksyon, ng iyong kamay, hanggang matapos namin ang pandemic na ito. And we patiently waiting for that day na muli kami magsasama-sama. Lord, I pray, sana po yung salitang patience ay hindi mawala sa isip ng mga anak. Ligaligin niyo po kami ng salita ito. Salamat Panginoon at maraming salamat sa iyong mga salita. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you for your patience. God bless you and good evening.